sabi niya dito na ano. Akala ko pindot ko. Yung ano, sabi ni Manibel, yung church na ano, na parang kasama niyo yung ano, yung government. Sabi, wala ano, hindi daw sa Diyos kapag meron siyang government. Tapos, sabi dito na ano na, yung ano, 7 church favorite messenger, ano, hindi lang siya yung 7 na yun. Sabi, bawat sa daw sabi mas messenger daw tayo. Tapos, ano, dun po sa pang-ani, pakadasa po dun sa ano, sa Revelation din. Sa Revelation 1 verse... Ay, ikot-ikotin mo. Ay, Revelation 1:16. At saka ng kaway ay may sipong-sipli at saka ng ibig ay lumabas ng mataas na taba na may dalawang tabi. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisigat na iyong. Ayoko mag-iyak. Sabi, sabi siyang ano, sabi dito, yung word of God, ano, kapag tinagot natin yun, kapag, ano, sabi natin. Tapos, sabi pa dito na, ano, sabi pa dito, ano, Dunya, matamis kasi. yan, sabi, kapag ano, naniwala tayo sa salita na narinig natin, kung sakit daw natin, ano, gagaling daw yun. Tapos, sabi pa dito na ano, na, parang po muna. Kalimutan ko yung iba. Wala pang time. Tanong? Tanong na. Sino may tanong? Hindi ka nakatingin sa akin. Wala lang ako tanong. Number 5 po, ano, in his right hand were 7 stars. Nagtatanong ako. Good evening, Mr. General. My question is, number 1, what's the purpose of 7-fold of his person? Number 2, who is his person? Ano, yung person, ang si Jesus Christ, sabi dito. Yung pagkakaalam ko, What is the purpose? Ano ibig ba sabihin ng 7-4? Pitong tupi, di ba? Pitong tupi. nasensya na sa mga ano, sa mga tamis. What is the purpose daw of his person? 7-fold of his person. Kay Jesus Christ. Ano yung pagpito? Ano daw? Question. Bakit bold? Ano ba yung sabihin ng bold sa personality life? Lupi. Yung ganun o, Paul? Anong purpose ng gabi na yun? Hindi yan din. Wala na ibang tanong. Sino pa yung may tanong? Bakit sinabi na sa number 4, his voice as the sound of many waters? Ano, yung waters na yun, ano, sinisimbol, ano, yun nga yung mga ano, di ba yung multitude nation sa kata? Sabi, yung voice, yun yung word of God na pinipin sa mga ano, sa mga tao. Gusto ba?
Una, anong purpose Patay na. ng bakit kami white, no hair, at saka bakit nag-aalan yung kanyang mata, may apoy sa kanyang mata? Ano yung sabihin yun? Yung ano, yung white hair, siguro na ano tapos yung pag-aaral sa kanya yung ano, O, ikaw na muna. Gusto mo ba? Hindi naman tanong ko, Sister Jera. Kahit pa. Ano lang, clarification lang. Kasi yung tanong kanina ni Donald Samuel na what is the purpose of 7 following sa person? Diba hindi ko nasagot? Pwede bang mag-request ka lang kung sino yung pwede sumagot para mas lalo maintindihan natin yung topic? Muyain mo ha, mabubulunan ka niya. Malapit yan. Si Brother dito daw po, nagre-request daw po ng sagot ni Sister Jera. Ano yung purpose bakit may 7 fold? Sagutin ko? Ako isagot? Ako, ang sagot ko, kaya siya mayroong 7 fold na Espiritu to express His powerful attributes mula sa Father. Ito yung ano ko, ang nakita ko rito, His pure as white as snow, type ng purity, wisdom, knowledge, yung maturity. Mayroon dito, and in flame of fire, although yung flame of fire, dati as a lamp, pero pagdating ng panahon, ito ay, secret rin ang magpo-fulfill ng lahat ng bagay nito. Pero, ang fulfillment nito, sa huling panahon, nababang yung nung pagbalik ni Kristo. Sagot ko. Madi ba kaya lang sagot ko? O, pwede rin. Ako nga. Hindi, sagot ko lang dun sa flame of fire at saka sa pit of wrath. Yung flame of fire, ito ano lang, ano lang to, maliit lang to na ano. Yung flame of fire, kaya sinabing flame of fire siya kasi sa panahon na yun, nagagalit siya sa mga Christian na hindi sumusunod sa kanya. Tapos yung pit of wrath, kasi si Cristo, nanggaling siya dumana siya ng maraming tribulation sa panahon ng ano, parang binuhin niya. Kaya brass yung pit niya. Lahat na kasi, 30 minutes ako. Sister Lynn. Ayaw na iwan. Sabi ko sa ikot, perfection. Amen. Actually, wala akong tanong, but then, sa ano kasi namin sa school, we train as a lecturer as well. So, as a lecturer kasi first, we should be, in your lecture, you should be, master. Kasi every time na master mo siya, even basic lang, then, when someone will ask you, then you will directly, answer it very well, very clear, very apparent. So, yun lang, ang gusto ko say as ako din, I became one of the lecturers sa school din namin. Pero not totally talaga na every time. Pero yung practice lang din kami kasi our school promotes leaders for the global nation. Then one of those things is become a lecturer. Kasi how come na ikaw na student ka, na you will spread the word of God without any mastery of your topic. So, better na mag-lecture ka, basic lang. Yes, very basic. Like, sabi mo nga, first, John 3:16. Tapos, i-elaborate mo yan siya. Di ba? Alam mo yan. So, once na may mag-ask sa'yo, it's very easy to answer it. Ito yung siya, brother. Yes, sister, kasi you master it. And secondly is delivery. Yung delivery is on how you can deliver to your brothers and sisters, to your disciples. Kasi as a leader, paano mo siya i-connect? Di ba? How come? Nag-lecture ka, ikaw lang mag-isa. Meron kang audience. Di ba? So, paano mo sila i-connect? Kunin mo yung heart nila, yung attention nila to the point na nakakanga sila. Bakit sila nakakanga? Kasi nabigla, naano sila sa iba, parang, So, in education, that is a called theory of education na, discovery.
So, wala naman akong sinasabi na yung comment lang ba, comment ko, ayun, wala lang question kasi okay lang naman ang lecture, but remember lang, ano ba yung things to remember in terms of lecturing? Kasi parang parang pastor, na kahit anong tanong mo sa pastor, alam niya kasi pastor nga eh. Dali, lecture ka pa, wala kang alam. Hindi naman sa ganun. Yung lang, yung lecture lang. Okay, thank you, Brother Jiswin. Okay, ito ay isang, okay, yan ay isang hamon o encourage para doon sa, at itong mga, Eaglet ay isa sa mga training para sa kanila, so we must be accept regarding that situation. So, itong ang mga bata ay in-exercise natin to more knowledge about presentation. So, yun ang inaano natin. Kahit hindi sila marunong magsalita, di ba si Jeremiah hindi marunong magsalita, sinabi ng Panginoon magsalita kahit tinutulungan magsalita. So, ito ay isang sign na kaya nilang tumayo sa sarili na to preach the gospel, whatever. So, yun ang yan ang purpose niyan. Sino pa? Kahit bata maliit, pwede natin nganahin, pero kaya natin abutin kung anong mayroon sila. Okay. Kasi, Brad, dito sa amin kasi, this is training ground. Training ground kasi namin ito. So, ang training ground namin, kaya matensya ka na po kung ganyan. Kasi, train ka eh. Okay, ang tanong. Okay, tanong ha. Ibigay na si Jaira. So, Jaira, isang hamon para sa iyo. Amen. Kailangan na po. You have to master it. In order that the audience should know and follow what your topic is. You must be ready how to answer. Kasi sila sinabi yung sevenfold of his person, si Jesus Christ yung nire-represent nila. Ang gusto mo, yung sa number 7, yung faith like the sun. Bakit yun yung, anong meaning ng umaga? Paliwanag sa nila. Okay na. Ay, hindi ko pa kasi nabasa yun namin. Bukol. Yung purpose niya, para ipakita kung ano yung dinanas ni Cristo. At purpose din niya, kung ano yung gagawin niya on the future. Katulad nun, yung his fear is as white as snow. Title as judge si Cristo. Tapos yung flame of fire, yung mata niya, nag-flame of fire. Nagalit as judge yun eh. Tapos yung pit of brass, pinapakita doon si Cristo nagdanas ng matinding na pigatiran. So yung naranasan ni Cristo, maranasan din nung magiging asawa ni Cristo. So lahat yan magiging katulad dito. Sino pa yung may tanong? May tanong ka? Para ka nakikita ng multo. So, ito, announcement na lang, 1 minute, kakainin ko. Wala ngayon, dahil, tayo everyone of us should learn. And master it. Ano ang mga topic mayroon ka, i-present. You have to perfect
Kailangan mo pag-aralan ng maayos at saka yung deliver properly how to express your message. So, Brother Freddy, you have to learn some more. We have to speak English. Ba't na magbalay? Kasi makikita tayo. I-invite kita. Mayroon kaming broadcast 7 to 8 a.m. Radio broadcast ito, English, international. And then you are welcome to participate in that. We are broadcaster. Contact Mr. Reverend Ferdinand Suspinto. So, Suspinto ang siya kasi yung maganda yun. So, you are very welcome. According to traffic sample. So, ano pa yung ano? Wala na po. Subscribe. Uy! Madali ko. Nagkakaroon na po tayo sa Facebook. Sinatawagan po ito. Brother Nico. You master your speaking now. Your message. Good evening, everyone. This topic is continuing. Nakakaano yung English? Ang last? Tayo naman Taglish. Kasi dito, maitim kami. Kaya Tagalog talaga. Pilipining kasi ganun talaga. So, kung tingin niyo yung nakaraang ano ko, hindi ako magtatagal. Baka dumating na yung rapture. So ito, buksan ulit natin yung Acts Bata. 20, verse What is 28. your topic? Ano? Kasi, title, okay. So yun, continue ko to, kasi naputol eh. This revelation. So yun, nandun na ba kayo sa Acts 20 verse 28? Brother Alan, pakibasa. Then, sige. Kantasin ng... Thereof unto yourself and to all flocks over the which the Holy Ghost hath made you, overseers of the church of God, which you have purchased with it on the oath of God. So yun, ito yung question kay Bar Francis. Bago itapik yung two things sa relation, i-ano ko muna to kasi ito yung nauna doon sa describe ko. Ano daw yung own blood ng God? Ito daw yung, syempre na ano ko na to. Yun daw yung virtue. Virtue. Prana, tama ba? Virtue. Lara? Lana? Prana, virtue. Acts 20:28. Right Own word. blood. Big virtue. Prana. Life bird. And topic is to tabulation. Okay. Brother Nico Sustento.
Present. First birth, Yung lahat ako na sa inyo to, second sana, third life tapos birth, naputol ako dito sa question. Spirit itself. 8, 7, spirit itself. I am cameraman. Yung own blood niya, yun. Sabi nga, ito yung tumutubo nung time na si Christ. Kasi sabi niya, nagkaroon ng dugo, medyo, ang Diyos. Kasi gumawa siya ng katawan, yung body. So yung body na to, yung dugo nito, pinapupungkulan, that ito yun, virtue, prana, life force, presence, spirit itself. Yun yung own blood niya. So yun, may nagtanong, sabi niya, yun bang nag-indwell sa ating Holy Ghost, o yung huling nag-indwell sa atin na Holy Ghost, per se lang ba huling Holy Ghost yun, or huling Spirit, kagaya kay Kristo? Tapos sagot ni Brother Ed, sabi niya, ang nag-indwell sa atin ay kaibahan sabi niya, kay Jackson, or kay John Rivera, nabasa kay Igor Francis. Sabi niya, yung nanahan sa atin ay hindi lang Espiritu mismo ng Diyos. Tapos sabi niya, hindi pwedeng dumirekta, tapos biglang pinto siya, follow-up question. And tanong, per se ba, Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Panginoong Jesus Cristo? Sabi niya. Okay na, sabi niya. Kung hindi per se, magiging symbolical siya, sabi ni Brother Francis. Kumbaga, symbol, yung nag-indwell. Kung hindi yun per se, sabi niya. Ganyan yung mga paliwanag ng mga Trinitarian. At yung per se, sabi niya, paliwanag ko yung per se. Ang per se, yung espiritu kasi, yung espiritu na unconscious nature. Yung nandun, yung per se na nag-indwell, unconscious pala siya. Kumbaga, hindi niya, hindi alam. Hindi pa niya alam yung nature na nandun, yung spirit. Sabi niya, unconscious nature, pero may power din yun. Kumbaga, yung life force, ayun. Yung life force na nandun, may power din pala siya. At sabi niya, yung si Jesus Christ daw, na nagkaroon ng extension dito sa lupa, na ibig sabihin, hindi siya nawala ng espiritu. Sabi niya, yung per se na nag-indwell sa atin, ay kagaya. Sabi niya, sabi niya, yung si Jesus Christ daw na-indwell ng Espiritu ng Diyos or yung own blood ng God, ng Diyos, sabi niya, yun daw yung unconscious pero may power din. At sabi niya, nung may extension nga daw, kumbaga, nung nagkaroon ng extension sa lupa si Jesus Christ, sabi ni Kristo, umaapaw daw yung tubig na walang katapusan. Yung halimbawa na yan ay makukuha mo sa labas. Kumbaga, ito yung bread na yung deliver. Bali, ito yung subjective ka. Subjective. Kung ano yung napakinggan mo lang. Objective yan. So yun. Nung time na yun, sabi nga daw niya, nag-extension pa si Jesus Christ, yung tubig or yung water na nasa kanya, yung revelation, hindi daw nauubusan, kumbaga, umaapaw daw yun. Walang katapusan, sabi niya, labas ng labas. Parang sabi niya, kapag nag-report ka, nag-share ka dito sa unahan, yung tubig na nasa iyo, ibig sabihin yung revelation na nasa iyo, hindi ka daw mauubusan doon. Kumbaga, deliver ka pa, share ka pa ng share, ang ginagawa, kumbaga, binibigyan ka pa doon ng Diyos, ng kaunawaan,
patungkol dun sa inire-report mo. Kumbaga, yun yung ibig sabihin na umaapaw yung revelation dun sa spirit. Sabi niya dito, yung first, yung nag-indwell sa'yo. At sabi dito, sabi niya, yung pag-report mo niya, ay nadadagdagan ka, dinadagdagan ka pa ng Diyos. Dun sa inire-report mo, kasi nagkakaroon ka ng understanding dun sa inire-report mo, dun sa unawa mo dun, kasi meron ka ng per se na nag-indwell sa'yo. Dun sa pag-report mo, pag-share mo ng Word of God, yun yung ibig sabihin na yung water ay nag-flow sa'yo. Ibig sabihin yung revelation, binigyan ka pa ng Diyos. Sabi dito, so yun, sabi niya, sinabi ng Diyos sa Old Testament, sabi niya, sagutin ko ang aking spirito. May literal bang spirito? Sabi niya, pumunta doon sa Old Testament. Yun ba ay hiniwalay doon sa punong spirito, kumbaga, punong spirito o sa pinakakatawang spirito ng Diyos? Sabi niya, o koruptong, tanong ni Verpansion, sabi niya, koruptong ba yun o hiwalay? Sagot, yung hiwalay ay yung anghel lang. Kumbaga, tayo ay koruptong. Koruptong tayo kasi tayo ay makapagbibigay din ng life eh. Makapagbibigay din tayo ng tubig. Kumbaga yung revelation, pwede tayong gamitin doon. Yung example niya, yung angel, kasi hiwalay, kasi spirit being sila eh. Hindi sila makikita, so hindi sila magagamit para sa tao. Kumbaga, hindi sila makakapag-share. Tayo yung koruptong para yung revelation na umaapaw na nasa iyo, yung water, sabi doon. May i-share mo din. Kumbaga, sabi niya, kapag nag-report ka, yun din yung matatanggap nung nakinig sa'yo. Kumbaga, magkakaroon na siya ng idea, ito pala yun, revelation yun. Kapag naunawaan mo, yun yung revelation na pumasok sa'yo. Yun yung understanding na nasa iyo, kumbaga, indwelling yun. Kapag naintindihan mo, yung Word of God na nasa iyo at na-share mo, ibig sabihin, spiritual, meron sa yung indwelling ng Diyos. So, so yun, alam ko lang ulit, balikan. Tatandaan niyo pa ba yung ano ko, ato? Kasi, gusto kong balikan ito eh. Yung sabi niya, yung dugo, originally, ang dugo daw ay Holy Ghost. Yun nga, si Jesus Christ ngayon. At sabi niya, ang Diyos daw ay medyo may dugo. Ito lang ay pinakita ko. Ang Diyos, nagkaroon siya ng dugo, hindi yung talagang totally dumudugo na kagaya sa atin na kagaya sa tao. Hindi daw yun. Kagaya na lang nung time na pinako si Jesus Christ, diba, may dugo sa kanya. Ito daw yung sabi na yung virtue, prana, hindi ko alam kasi yung prana at saka yung ano yun. Tawa, ito lang. Salita daw to sa Chinese eh. Yung life force, ito na nga yung sabi ko kanina, yung prana, yung presence na nasa Ama. Kumbaga, yung sabi niya, yun yung spirit na nasa kanya. Yun yung own blood. So yun, hindi daw yung tumutugo na literal, kumbaga, spiritual. Yan yung dugo ng Diyos. So, alam naman natin, originally, yung dugo ng Diyos ay si Kristo. So, yan. At, hanggang doon lang. Natapos na eh. Hindi ba? Ako din natapos. Yun na, yung two-trace revelation. Puputulin ko kayo para na question.
Good evening, Brother Nino. Sige po. Kaya may question din na? Yes. Of course, yung question, I'd like to clarify something about 28. Ako. Yung report mo objective, nagpapanis ko. Yung God, yung all blood, kung sa 2028, tapos, connect mo itong huli lang, yung Holy Ghost, which is, i-correct mo pa, yung Holy Ghost ay si Cristo. Tama. Okay, punta na ako doon sa question. Kung sa 20, pwede kang mag-subjective kung gusto mo. Yung sa 28, verse 28, kasi meron dito Holy Ghost, sa iba, take it before unto yourselves into the fact of the which the Holy Ghost has made you overseer. Paragraph A. Ano sa salita, di ba si St. Paul? Tapos, first person the second to feed the church of God. Second yun God. Tapos, which he had purchased with his own blood. Pangatlo, yung own blood. Actually, hindi naman to question. Para clarify lang. Yung Holy Ghost, saka yung God, saka yung own blood. Ano sa paliwanag mo? Yung Holy Ghost, yung God, saka yung own blood. Sabi ni St. Paul. Ano sa paliwanag mo? Para ma-connect dyan sa 2-3 tabulation. Ay, bali po hindi po talaga yung topic. Ito yung 2-3 tabulation na nasa MP3 ko. Kumbaga yan yung pamagat ng dinidescribe ko. Para question lang to, na-question lang sa kanya. Overnight, 2007 ata, 2006. Overnight dito yung 2005 yun. Lower, di ba ako na? Sagutin ko po yung God. Sabi niya, ang may tubo daw yung Holy Ghost. Ito po yung nasa sa Acts 20, verse 28. Yung Holy Ghost, hindi yung Holy Ghost. Si Jesus Christ. Tapos yung feet, the church. Ito yung sabi ko kanina. Yung water, sabi, kapag nag-report ka, kapag nag-share ka, tumayo ka dito sa harapan, kahit maliit na bata yan, nakakakain na ng revelation. Kumbaga, kahit hindi niya nauunawaan, natuturuan mo siya eh. Kasi nakikinig siya sa'yo. Siyempre, ikaw, tinataluyan ka ng revelation, binibigyan ka ng understanding ng Diyos para i-share. Sabi ko, the church, sabi niya, of God, usually, ito, church tayo. I-share ako sa inyo. Siguro, basic na lang ito para sa inyo. Pero, ito yung revelation na ibinigay din sa akin eh. Kung pakainin ko kayo. So, yun parang naman. To feed the church. Tapos yung his own blood. Sino yung his own blood? Ito yung Holy Ghost nga. Sabi ko, ito na nga po yung kanyang dugo. Yung own blood ng God. Sabi ko kanina, yung hindi dumudugo, hindi yung literal na kulay pula. Ito yung presence na nasa kanya. Kumbaga na andun sa Father. So, yun po. Sa context mo, Acts 2020, hindi ko talaga alam. God is the eternal spirit, right? So, sa context na yan, who is the soul of the Father? Soul. Sino nung kaluluwa ng God eternal spirit? Meron ba? O wala? Meron bang kaluluwa ang God eternal spirit? Okay. Kung meron, sino nung kaluluwa niya? Kasi si Jesus Christ may sariling kaluluwa siya eh. Tanong ko ng God, sir. Yung God si Jesus Christ. Kasi spirit na nga po siya eh. So, kung tapos ako, iyan ko na lang, may continue naman eh. So, si Jesus Christ, yun nga, may sariling siyang soul eh. Oh. Pero yung God, wala. Para sa akin, Okay, wala. O kasi nabanggit mo, kaya ako in-ourselves, nung spirit is unconscious spirit. So the soul is the one who consciousness, having a consciousness. So kung doon natin i-type yun,
So if God is eternal spirit, it is conscious o unconscious spirit? Kasi, yung, sabi ko kanina, yung unconscious, yung nag-indwell. Yun yung unconscious. Kumaga, kasi nung time na nag-indwell, sabi nga ng level or one tama, sa setup ko, yung fullness ng Diyos, nandun na, simula ng pagka-baby pa lang. So, takot siya dun sa magaganap. Ibig sabihin, nung pinakita sa kanya, ito pala yung gagawin sa akin. Unconscious na dun. Natakot siya. So, anong God eternal siya ng unconscious? So, siguro ano lang, define unconscious. Ano lang siguro. Sige po, define natin ng unconsciousness kung saan bang bahagi yan. Sige po. Siguro may Kaya sagutin ko muna yung honest ko ni Kalua. Sabi sa Isaiah 42, meron siya. Pero din sa Hebrew 10 verse 38. So yung tanong, ito yung tanong ko doon. Para sa yung virtue, prana, tsaka life force, bakit meron din na doon? At saka kung ano sa mag-i-dwell, yung pang lahat na yan ay ma-achieve din ng in-dwell ng Diyos. At sa temple of God. yung meaning at saka yung para saan ba lahat yan? Yun nga, sabi ko nga, ito nga yung sarili dugo ng Diyos. Kasi ang question doon sa overnight, ito, may dugo ba ang Diyos? So yun, sabi niya, partially meron. Medyo nagkaroon. Kasi, sabi niya, sino yung Holy Ghost? Jesus Christ. Pero yung dugo ng Diyos na nasa kanya, ito nga yung in-example ko. Hindi ko alam. Siguro, kuya, thanks. Pero, i-correct niyo ako ito yung dugo ng Diyos na lumalabas. Kumbaga, yung nasa kanya, doon sa spirit being sige. Yung hindi mo kailangan ng ibig sabihin niya, hindi mo kailangan makitang may kulay pula. Ibig sabihin yung blood, pag tinanggal sa isang tao yung blood, mamamatay yung tao, di ba? Yung life force yung buhay Pag tinanggalan ka ng dugo, patay ka. Wala ka ng life force. Ibig sabihin, yung mga sinulat mo na yan, yan yung meaning ng blood. Pero hindi parte yung blood yung dumudugo. Oo. Ibig sabihin yung virtue, na sinabi mo meaning na, as yung life force, yung presence, the spirit itself, ang galing na yung spirit o mismo yan yung blood. O, doon yung blood, composed of spirit din yun para mabuhay yung isang tao, di ba? Presence. So, ba't gusto talo? Hindi nga. Okay, yung iba, yung mga ibang Christian, isulat niyo sa papel, and then itatanong natin kay Brother Pantic, kasi describe to. Describe yun Ano ba lang, yung about conscious at unconscious. Pero ano naman siya, madali lang siya, di ba? Kasi yung conscious at unconscious, na ano yan siya kay Sigmund Freud sa theory of education, tawag yan instinct, tsaka ego, and super-ego. Yung conscious, yun yung alam mo, for example, kumakain ka, alam mo na kumakain ka kasi conscious ka. Pero yung alam mo yung tulog, yung unconscious yung tulog ka, tapos di ba yung parang, ang sabi niya, parindaman, di naman. O, yun ang unconscious. So, yun ang difference siya between conscious at unconscious. Ano siya, ano pa? Ikaw tapos na? Tangan. Okay, sino ba may tanong? Unconscious ka rin. Ano? Speak English. Yung marumi. Nagdinig yung sarili ko. Sabi mo kanina, in terms of revelation, God is will. Panagin. And what way that God can will?
In what form? In what form? Alam ko na. Ano? Kaya pala ito sa Pagkaluloy mo. Kahit naman tayo ng kakulay. Pagkaluloy na. Ang sabi mo kasi kanina, nag-group na sumasalit sa atin. Nag-enjoy. Tapos nagre-revelation siya. Kay Jesus Christ, ang Diyos nagre-revelation, nagpapakita siya. Ngayon, sa atin, papaano siya sumasalit sa atin? Katulad ba siya katulad ba kay Jesus Christ ang pagsalit niya? Yung indwelling. Yung indwelling. Salit kasi, indwelling, salit yun eh. Manifestation through the Spirit into the people. Sabi ko nga kanina, kapag nakapag-share ka, kagaya mo na si Kristo. Kasi si Jesus Christ, yun yung sinishare mo na eh. In your revelation, na ibinabahagi mo. Kumbaga, siyempre, application pa rin, requirements pa rin, para kailangan mo pa rin repentant. Tapos, baptism. Siyempre, kailangan mo pa rin pero ang pinakang doon, indwelling sa'yo, yung nagmamanifest sa'yo. Yung nag-indwell sa'yo, siyempre nakakapag-share ka na ng word of God. Yung ibig sabihin ko, yung tanong ko, sa salita ba siya nag-i-indwell o yung espiritu niya pumapasok sa katawan ng believer? Sa Spanish. Okay. Siguro, ikulit ko po ako sa spirito po. Brother Nico, Pastor Roland, requested to share little information. Tulong lang sa kanyang understanding. Dugo ng Diyos yan. Pag sinabing dugo ng Diyos, hindi pa siya ng Diyos may dugo kasi sa Espiritu. So, may kasi creation ng Diyos yan. Kaya sa Diyos yan mismo. Pagka ang create ng Diyos, pag-aari nito. Kaya dugo ng Diyos, tama yung terminology. Pero sa mind natin, dapat makikita natin ang Diyos mismo ng Espiritu, wala siyang dugo. So, dahil create siya ng dugo, para sa kanyang anak, blood of God yan. Yan po yun. Okay. Okay, mayroon pa tayo ilang minutes? 2 minutes. Sino pa dito? Opo lang po. Hindi pa kayo sasabihin. Dito ka sa pas. Gusto ko lang sabihin. English daw pa English daw. English. Bye, Francis, sa video. Ginawa ng Francis. I said it's not the blood of God, it's the blood of Christ. Right? The Son of God, a man has blood. So, it's not directly God, because God is not a man. Now, when Christ resurrected, the word blood applies also his life, the life-giving spirit. His life-giving spirit from Christ to the believers. It's now a euphemism, it's just a term. You mean life? Prana means life in pain. Life in pain. Thank you. Thank you for the information. That's it. Thank you for your information. By the way, Nota. So, ito yung part ni Pastor Roland. Pastor Domin, may I request to present it in English in order to know how you to deliver it. I'm sorry.
Brother Francis told me to speak English, but I'm sorry. I speak Tagalog. I'm a Filipino. Ako po ay Tagalog sa kagat ako'y Bicolano. Pag nagsalita akong Bicolano, lalo hindi kayo makunawa. I think that's right. Ako po yung nag-pray. Ang aming pong topic ay God instruction. Ang subject ay seek God in order. Okay? Ang maraming Diyos, salamat po. Kayo po ang mga aking dalang restoration ng Holy Ghost sa pagkatulong. Hindi po ako masalamat po. Aking dalangin po, increase wisdom, increase anointing, increase knowledge, increase ability, increase faith, increase sa lahat po ng bagay. Salamat po. Last na po kami at palain mo ang salita at kasangkatan mo lang ang bagay po. Salamat po. Kay Jesus in the word. Ang ating pong subject ay set and order. At alright. Ibig sabihin na, First, 2 Kings chapter 20. Okay? Ito po yung kasaysayan ni Hezekiah 1-7 po. Okay, basahin ko po. Nang araw na yun ay may sakit na ikamamatay si Hezekiah at si Isaias na propita na anak ni Amos na paroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamatay at hindi ka mabuhay. Set thine house in order for thou shalt die and not live. Okay? 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. Na magkagayoy kanyang pinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay na lalangin sa Panginoon ang nagsabi, dialain ko sa iyo, Panginoon, ang iyong alalahanin kung paano ako'y lumangkad sa harap mo sa katotohanan, may dalisay na puso, gumawa ng mabuti sa paningin at si Hezekiah umiyak na mainam. Okay? So, ang instruction po ng Panginoon, ano po, ayusin ang bahay kapag siya mamatay. Kasi po, si Isaias po ay nagkaroon mo siya ng karamdaman. Actually, ang karamdaman po niya ay bukol sa likod. Siya po ay may cancer. Kasi po, ang kanya po, ay nagkaroon siya ng connection sa Panginoon, ang kanyang relasyon ay nawala. Ang banding niya ay nawala. Bakit po? Nagkaroon siya ng pride. Basahin naman po sa 2 Kings, 2 Chronicles chapter 32 verse 24 hanggang 26, nandun ang kasalanan po niya. Nagkaroon po siya ng pack-up ang kanyang puso at nagkaroon po ng pride. Kaya ang sakit mo niya ay bukol sa likod, cancer. Ano po? At ang gamot po sa kanya ay dahon ng egos na pinipik. Ito po, ang sabi po sa English, ito po ay boil. Ibig sabihin, ininit at sinapal ko sa likod. So, una po, makita natin bakit ganito po ang sinabi po ng Panginoon sa Prophet Isaiah. Sa panahon po noon, ang salita ng Diyos ay pag sinabi po ng Diyos ay nangyayari. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. May buhay-buhay po ito. Opo. Si Isaiah, una po, alay ang kanyang connection o relasyon sa Diyos. Nawala ang banding. Ito, siya po'y hari, sabi po sa Biblia, is the captain of Judah and Israel. Opo. Ngayon, sabi po niya, ang banding niya sa yung relasyon na tawag na espiritu na relasyon po, nawala. Bakit? Pati. Ang sabi po ng prophet, pag ang isang tao po, hindi na ako gagamit ito, sabi ko prophet, pwede ka na. Ang sabi ng prophet, kapag may sakit po ang isang tao, mayroong maling bagay sa kanya. Dumili yan, naroon po sa dito, naroon po yun. Okay. Na po. Pangalawa, na-disalign ang kanyang connection sa pamilya. Kasi po ngayon, marami pang Kristiyano, napakalalim sa message, pero pagdating po sa banding sa family, kumusta po? Sa anak, babae lalaki. Na po, nadoon ba ang banding? Ang tinutukoy kong banding, yung talaga pong agape love, yung pag-ibig po sa isang Kristiyano. O, banding po sa mga pastor at manggagawa, sa mga young people, kumusta ang banding mo natin? Nangangambahan po tayo, linggo-linggo, di po ba? Pero kumusta ang banding natin? Mahalaga po yun.
Po, pag walang banding, eh mahanap na Diyos, pero wala naman ang banding sa ating kapwa. Saan yung pag-ibig? Nasa order ba ang ating buhay? Po, nasa order ba? Oh. Okay? Una po, ang tinatawag ko ito na family devotion. Meron mo pa tayo. Deuteronomy chapter 6, verse 6 po hanggang 9. Hindi ko na kukunin po sa inyo. Alam mo yun. Nagmamadali po ako. Okay? Pangalawa po, yung patriarch. Meron ba tayong patriarch? Proverbs 22, verse 6. Train a child. Okay. Deuteronomy chapter 4, verse 10. Oh, ibig po sabihin kung ano po ang natutuhan po natin, sabi po sa awit 78, no po, verse 4 hanggang 6, ay isalin po natin sa mga natin. Okay? Pangatlo po, itatawag po na family devotion. Okay? Ang katawag po na CTD, yung sabi ng couple devotion, meron pa tayong couple devotion. First Corinthians 7:5. Kaya kailangan po sa mag-asawa, meron silang banding sa prayer. Para hindi mahadlangan po ang kanilang pag-grow and wax in the Spirit. Dalawang talata, kukunin ko po, 1 Corinthians chapter 7, verse 5, 1 Peter chapter 4, verse 7. Okay. Yan po ang natawag ko na couple banding of prayer. Tapos po, natawag ko na personal devotion. Mahalaga po, alam mo ba si Kristo na meron siyang devotion sa Panginoon? Meron siyang natawag po na secret place. Sa kanyang lifestyle, meron siyang secret place, spiritual at saka literal. Tayo po, meron ba tayong secret place? Mark chapter 1, verse 35. Meron ba tayong secret place na devotion? Na po, naalala po niya si Maria sa Marta. Bakit sinabi ng Panginoon kay Marta? Marta, naniligalig ka. Pero isang bagay na ginawa ni Maria na hindi alit sa kanya. Ano po yun? Devotion. Mahalaga ang devotion. Ang devotion po, ito pong secret place na lugar na ang banding mo sa Panginoon ay nag-i-increase araw-araw. Yung understanding, your revelation, your wisdom, pati ang faith mo, pati ang ability mo, dapat araw-araw we must change and change. Ano po? Kasi po, yung attitude po natin, dapat nasa align po ito, na-organize. Kaya nga, ang bibig po natin dapat nasa organize to speak the word, the truth. Colossus 4:6, sabi yung salita mo ay maging asin. Yung align. Kasi po, ang nakikinig kapag ang tao natin ay hurak, torture mo sa isip yun, lalo sa mga bata. Kaya kanina, pag naganaw kayo, kasi ako po, medyo natural. Wala, ang nagmumura sa aking pukunawa, hindi pa po ito. Po. Kapag tayo po ay Kristiyano, ang Diyos po ang nag-a-align. At ang tanong, nasa align ba tayo? Po. Tingnan po yung CR, pag sinabi yung disorder, hindi pwede gamitin. Sa isang Kristiyano, kapag disorder ang buhay mo, hindi ka pwede gamitin. Bakit? Wala sa order. Wala sa align. Ang Diyos ay nasa kalusan. Hindi ko na tagalin, okay? Pangalawa po, seek and order and prayer. Pati yung sa prayer. Ito, sa panahon po ito, ni Solomon, ang sabi po rito sa Mangaral chapter 5, verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig, huwag magmadali ang puso sa pagkinataan ng mga bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pauntiin mo ang iyong salita. Matthew chapter 6, verse 7-8. Sa panahon po ito, ang Diyos po noon, sa panahon po nila ay outdwelling manifestation. Pag pumupunta po sila sa ganitong sinagoga o sambahan, ang sabi po ni Solomon, huwag mong pabigla-bigla. Kaya, kinakailangan sa ating pangusap, maayos kasi ang kausap ng Diyos, nasa align, nasa order, hindi yung disorder. Ano nga? Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ay, tawag ko manalay, alam na po yun. Okay? Proverbs chapter dito po sa chapter 24, okay? Tungkol sa prayer, ano po? 23 verse 4. I would order my cause before him and fill my mouth with argument. Sabi niya, aking
aayusin ang aking usap sa harap niya at pupunuin kong aking bibig ng mga pangalan. Kasi ang prayer po, ito po'y pagbabahagi ng nilalaman mo sa puso sa Diyos. The prayer, ano po, ito pagbabahagi. Hininga sa Diyos, breath. Huwag ka nang huminga sa oras. Oh. Kaya lang ito, may nalulubat. Bakit? Meron charge. Kaya maraming Kristiyano, ako ikaw, pag wala tayong katawag na prayer, lupa. Spiritual lupa. Kung merong literal na lupa, merong spiritual na lupa. Kaya ang causes, nanghihina kasi it's a lack of prayer. Lack of devotion. Lack of time. Lack of effort. Oh. Alam mo ba si Kristo? Meron siyang secret place. Tanong, meron ba tayo secret place? Sino secret place? Sa akin, ikaw tanong. Okay? Okay. Kita mo natin yung dapat nga sa order. Kasi, bakit ko po, hindi ko na po patatagalin kasi po ang aking oras ay talaga pong, okay. Alam mo ba ninyo ang prayer natin ay merong incense? Ibig sabihin, ang tunay na prayer, may anointing. Okay. Awit 141. Okay? Verse 2. Sabi po rito, let my prayer be set forth before the end of incense, and the lifting up is an other living evening sacrifice. Malagay ang aking dalangin sa parang kamangyan sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay ay parang hating kinhapon. Ang tunay na prayer, may anointing, kagaya po ng insenso. Ang insenso ginagamit ko sa literal na pagsasait. Halimbawa, ulit ko na bang na, sinusuot ko yun. Sa Revelation chapter 5, verse 8, ay may kamangyan, isa type ng anointing. Ang tunay na prayer na anointing, meron tatawag na agony. Na wala ka ng tinig na sasabihin, no! Nanggagaling mo sa puso. Kasi po, and that's guided by the Holy Ghost. May prayer po na, Isaiah 5:26. So, kapag ang isang Kristiyano nasa order, may anointing ang prayer. Pag pinag-pray mo may sakit, gumagaling. Wala bang anointing? Mayroon po may power. Okay, we must learn how to pray. Hindi po ba? Napakahirap po. Sa bahay, nagtitigil ako kasi alam mo nyo, madaling araw pa. Meron na po secret place. Natulong Lord. Alam ko na, may secret place po kayo. Pero, kailangan nyo, maranasan natin ang tatawag po ng, alam mo si Kristo sa kanyang prayer, tumutulong ang kanyang luha na pawing na dugo. Okay. Okay? Tingnan ko ito Lucas chapter 22 verse 22. Okay? Verse 44. Ang sabi po dito, at nang siya manlumo, ay nanalangin siya ng lalong malinas, ang kanyang pawis naging pagaya ng malaking patak, dugo nagsitulo sa lupa. Si Kristo po, meron siyang prayer ng kanyang pawis, ay naging dugo, sapagkat naroon po na tawag ng agony. Seryoso, sincero, focus ang buong pagkatao na sa Diyos. Kaya ang prayer, hindi ka pwede kong pabiro-biro. Naalala ko po yung prayer ng isang pastor, nakatayo, nakaluhod-luhod po sa bitana, at hawak ka rosaryo, nakatingin. Pagkinong marikos, manigang ka! So hindi ganoon, kailangan naka-close. Nasa order, hindi disorder, nanalayo ka, nakadilat ang mata mo. Ay dumaan ng kumaran, manigang ka! Pagkinong marikos, so nasa order. Si Kristo po sabi nito, and being an agony in prayer. Yung agony, yung matindi. Kasi alam niya na siya po ay papasok siya sa isang bagay na suffering. Kaya ang angel nagpakita kanya sa verse 42, na po, nagpalakas po sa kanya. At
ang anghel po ay subside ng Holy Ghost. Ang tunay prayer ang nagdadala ang Holy Ghost. Revelation chapter 5 verse 8. Yung kamay ng angel, siya po ang nagdadala sa presinto ng Panginoon. It's the Holy Ghost. Siya po, Romans chapter 8 verse 26 at 27. Hindi naman tayo marunong magpanalangin. Pero ang Holy Ghost ang siyang nag-a-offer. Kaya we must learn how to pray and devotion. Kaya ang mga isang Kristiyano walang devotion, naniniwala ko, as a nobody Christian. Eh, di na raw po hindi raw ang tutukoy ko sino, hindi na raw. Okay, pangatlo po, sit and order and service. Pagdating sa service, sa Matthew, dito po sa Corinthians 14, dito na tayo. Ito po, dito tayo baksak, pati sa amin. Korin ng Diyos, magsasalita ang pastor, may Bible study sa likod, may nagbubulungan, may maglakad-lakad. Ano bang klaseng service yan? Ano yan? Marketplace? Baka po rin nasa order po. Ano po? 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Nasa order po. Sa panahon po doon ni Pablo, nasa order. Kaya nga ang babae, hindi pinagbawalang magsalita sa iglesia kasi mahalay doon ang babae po ay sa panahon nila. Alam mo yung babae nakapag-expose siya ng salita sa isang araw. 2,000 words. Dito po sa 26, sabi ko dito, ano nga ito mga kapatid, pagka kayo ay nagkatipon na bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang paliwanag, gawin niyo na may tagitibay. Ibig gawin siya, ikatibay, ikalalago, ikaw lang. Kaya ang purpose po ng gathering, service, para ang bawat isa ay tumibay, hindi mahinain. Mapa-edify kasi edify, parang building na malaki. Oh. So yung purpose po ng service. Pero kinakailangan nasa order, hindi disorder. Ito po nyo, kapag dumalo ang Panginoon, kapag nasa order ang service, awit pa lang, tugtog pa lang, ang manifestation ng Holy Ghost, ibinababa na. Bakit? Nakita ng Diyos nasa order ang pagpupulong. Pag isa pa, kasi nasa order mo mga kapatid, kapag wala sa order, hindi nalulungkot ang Panginoon. Maraming preacher Maraming story pa. Hallelujah! Ako ayaw ko po ng bulong-bulong yung sa likod. Ay nahihiyan ako sa mga para po sa kanya. Respect po sa kanya. Pwede ko sabihin naman kaya lang. Nahihiya ko kasi totoo lang. Gusto ko po nakapokus sa preacher. Kasi pag pumupunta sa church, ang layunin ko, makuha ko yung mensahe. Hindi yung mga mensahe iba. Oh, ito ba? So, dito po makita natin nasa order. Ito po. Oh. Kaya sa verse 14, dapat gawin yung lahat. May karapatan at may kaayusan ang lahat sa bagay. Let all ten done decently and order. Nasa order po sa service. Ano ba ang streams? Nasa disorder. Para tayong panigni. Oh, nakakaya po tayo kung ito lang. Opo. Tinitingnan tayo, alam po niya sabi ng Biblia, tayong panoorin. So, sa Hebrew chapter 12, sabi ko roon, nakakaya po talaga. Kasi pagdating ng service, may maraming mga props. Tokak. Dapat isa lang ng difference. Pakaralan po natin na naka-organize ang bibig mo, naka-organize ang karakter mo, naka-organize ang iyong attitude at yung behavior sa loob ng church. Walang pinakaiba sa bahay. Kapag sa bahay natin, maayos, pero pagdating sa church, kumusta naman? Hallelujah! So, hindi ko kayo pinapaglita. Ito po, binigay sa akin ng Panginoon. Ito po, pinakain ko po sa Carolina. Yung nakaraang pong linggo. Hindi mo ngayon, yung nakaraang po. Ano po? Okay? Ang sabi ng Biblia, kung kumain man kayo, minom, gawin nyo. Sigurado ng Panginoon. Tayo ba'y kumakain, minom, dalawa natin ba sa atin? Kasi sa pagkain, alam po na niya, kita ko, para talagang mga cut and dog. So, hindi no. 1 Corinthians 10:31, diba sabi rito? Sabi ito? Kaya kung kayo ay magsikain, magsinom, ano ba yung ginagawa? Gawin ninyo sa lahat, sa kalawang ng Diyos. Walang sa 3:7, ano lang ginawa mo sa gawa, gawin mo sa kalawang ng Panginoon. So, pati po sa komunyon, sa chapter 11 po ng Corinthians, sa panahon ni Paul, meron pong napukumunyon na merong disconnection ang banding ng kapatid.
Ano po, kaya nga po, sabi dito, ang pagkakomunyon nyo ay nasa paghatol. Bakit hindi organized ang samahan ng bawat kapatid? Napakalungkot po na ikaw at ako, nagkukomunyon tayo, pero meron disorganized, meron pong disconnection na relasyon. So kaya nasabi nga ng Biblia, meron natutulog, meron nang hihina. Kasi wala sa order ng kanilang pagkukomunyon. Spiritual. Ano, kaya sabi po dito sa verse 18, ano po, sapagkat unay nabalitaan ko na magkakatikon sa iyo sa iglesia, meron sa inyong pagkabahagi. It's a disconnection. Ito, sabi niya rito, may kaunting paniniwala ro. Ito, napakahirap rin, nagkukumunyon tayo. O, ito yung tinapay. Type na type ng katawan at ng dugo. Nabalot na busok ro, tapos kakain sa iba. Sabi ito, may busok, may gutom. Bakit po? Hindi po sa alay, nawala sa alay. Napag-alap ako, nagkukumunyon ako, tapos sa kapatid, laban sa akin. Pwede ba yun? Dapat nakaayos ko yun. Sapagat ang pagpapala, ang blessing, ay sa tama kalagayan. Ano natin sa revelation? Pero wala naman sa ating buhay ang manifestation. Walang order. Nasa disorder. Ako, dapat makita sa atin ang example, kaya sabi ni Paul. Ako, Timothy, chapter 2, verse 12. Example, and faith, and love, and charity. Lahat po. Oh, maliwanag po ito. Okay? Okay? So, pag-aralan po natin na sa iglesia, pagdating po ng preacher, be silent. Ito po. Kailangan po, alam po niyo sa Estados America, pagpasok po ng mga elder, nagtutugtog mo sila, wala nang usapan, kasi nasa church. Yung mga bata, mayroon siyang lugar na pinagpupuntahan, hindi sila tama, para po lang sa order. Okay. Ngayon, maliwanag ito. Ngayon, pang-apat, set an order and the living way. Ibig sabihin, nasa order ko ang lahat na espiritu ng ating buhay. Alam mo ang ginagawa natin, kapatid? Dapat nasa order. Okay? Ito po sa Thessalonica, chapter 3. 2 Thessalonica, chapter 3. Verse 10. Okay? Sabi ko rito, sapagkat noon, pa kami kasama ninyo sa aming inuutos sa inyo, kung ang sino man ayaw gumawa, na huwag din naman kumain. Eh, hindi sinasabi rito na yung trabaho, yung ayaw gumawa. Eh, pangalawa, sabi niya, sapagkat aming nabalitaan sa inyo, ang ilan sa inyo nagsilakad na walang kayo siya, na hindi lamang nagsigawa, kundi nakialam sa mga parineba. So, sabi ito, sabi sa 11, for we hear that there is some which walk among you disorderly, working not, but busy by it. Ibig sabihin, hindi nga gumagawa, nakikialam pa. Alam mo yung pakikialam? Pakikialaman mo isang tao kung siya po gusto niya. Pero kung yung pakialam mo yung kanyang spiritual na hindi niya ayaw, hindi siya paya. Huwag po. Pag personal, kung natin pakialaman po siya, malagkalangan natin. Kasi ang nangyayari ho, kahit na hindi mo karapag-tapak pakialam natin, magandang pakialam kung ang tao gusto po niya. At nasa order po ang pakialam po natin. Opo. Hindi ho disorder. Kaya nga kumisan, ang banding po na kumaya na-disconnect. Bakit po ang iba? Tisod, hindi dumatulog. Bakit? Chinichin ang kapatid, pero mali ang kanyang sistema, ang method. Ang method dapat everyday, we have change to change. So, amin tayo, okay, pero ang method, kumusta? Ang sistema, kumusta? Nasa ayos pa, nasa order pa yun. Oh, mga kapatid. Oh. Okay? Sige naman po. Hindi ko na po kaya. Ano po sa meron pa? 7 minutes? Meron pa ba? Meron pa? Okay. Marami pa sana akong sabihin. Kaso, ano po tanong? Tor, topic mo kasi ng order, di ba? So, dito sa Genesis 11, chapter 1. And the whole earth was one of the language and one of one speech. Sabi sa verse 6, and 5, and the Lord came down to see the city and the tower, which the children one man builded. And the Lord said, behold, the people is one,
and they have all one language, and this they begin to do. Okay. And nothing will be strained from them which they have imagined to do. So, dito makita mo, it's a perfect order to eh. Diba? One language, one faith, one and all. Pero sabi ng Diyos dito, go to let us go down and they confound their language, that they may not understand one another's speech. So bakit niloob ng Panginoon na bumaba siya dun sa order na yan, pero bumaba siya dyan para guluhin? So ano po ba talaga nung tamang order na sinasabi ng Biblia? Nakita ng Diyos, mali ang kanilang motibo. Kaya ginulo po sila. Mali ang kalang sistema. Kasi dito po, kung pagkatin, nagtayo sila, one religion, na walang iba ngayon. Revelation chapter 17, verse 5. Mali ang kanila pong motibo. Kaya ginulo sila ng Diyos. Kahit ano po ang gagawin ng Kristiyano, tama yung sistema, pero mali ang motibo. Hindi pa pahinsun ng pananggato. Kaya ang sagot ko po, mali ang kalang motibo. Okay. Oo, kasi hindi ako mahilig mag-prayer, kaya medyo ano eh. Kaya sinamasin ako. Pati mo kasi yung master key yung salvation. Kasi yung kapag hindi ka mahilig mag-prayer, ibig sabihin, lobat ka. Lobat ka, wala. Ibig sabihin talagang wala kang power. Praise the Lord. Ang sabi ko, kapag ang lifestyle mo, wala kang devotion, wala kang katawag na secret devotion, magugulat ko talaga. Oo. Para ba ang pagkakaunawa ko, i-correct niyo lang po ako, Pastor, no? Para ba ang kaligtasan nandun sa prayer, hindi kami sahi? Actually po, ang prayer ay isang root sa bahagi sa lifestyle prayer. Si Kristo po, hindi na siya nangailangan, di ba? Bakit may prayer siya? Pero siya devotion. Kasi ang prayer, ito po ay susi, tatawag po na paglago mo, pag-unlad mo sa Panginoon. Bahagi yun sa salvation. Okay. Hinanggang mo lang Panginoon, pero kumusta ang prayer mo? Okay. Pastor, pangalawang maliit na. Opo. Sabi niyo po, yung hiwalay sa magulang. Ito po yung sunod na ano. Paano po yung bata na yung katulad ng edad niyan? At isasama doon sa mga bata. Yung magulang pupunta doon sa mga kapwa magulang. Brother, sa Amerika, mayroon silang nakaalaga. May nakaalaga sa kanila. Kasi sila yan sa ayos. Pag mga na bata, may nakaalaga. Mayroon silang nursery. Ang kalang Sunday school, may nursery. Inaalagaan po bata. Kapag ng tao ayaw magpa-correct o huwag nating pakialamanan. So, paano natin i-share ang Word of God tulad ng pagbaba ng Diyos dun sa order ng Tower of Babel. Kung hindi natin siya sisiran o pakikialaman ng mali niyang ginagawa. Salamat po. Ang tunay na lingkod na nagtuturo. Kapag hindi nagpakorek at isang lingkod na Diyos, hindi ako naniniwala na siya lingkod na Diyos. Amen. Hindi ako naniniwala. Ang tunay na lingkod na Diyos, nakaaral, nakapakorek, nakapatik. Nagsasaayos. Lingkod ka ng Diyos eh. Lingkod ba? At dito po, sa ministry power, isang humble ministry. Kala natin, nasa base ang pagkaunawa, hindi doon sa pagkakalino. Ano po, Matthew 11:25, napapasalamat ako sa Panginoon, ang maglupa, sapagkat itinigay mo sa mga sanggol, hindi mo sa mga talino. Ano po, ang pagkukurik po, o pagpakialam, kung ang tao ay willing siya. Sa tamang sistema, tamang paraan at motibo. Pero kung siya pakikialaman mo, na disalign, ma-disconnect at rasunod, imbis na siya pa yung kahit, siya na natitisura ka pa. Yun lang po. Diba? Last question. Apo. Ano ba ang plano ng Panginoon
the purpose of fellowship between the parents and his young children. Kung ang children niya ay separated doon sa kanyang mother. Paano ang fellowship nun? Yun ba ay order ng Panginoon o order ng tao to separate his children? Kaya sasabi niyo, sapagkat sa Amerika, saan yun, kung mayroon po tayo ganyan, ay tama po yun. Sa kanila po ay pinukukod. Kasi ang kanilang layunin, hindi makadistract po sa pag-fellowship. So, nasa orderly. Pero sa atin, isasama natin yan, pero responsibility ng magulang. Tandaan po natin, itong batang ito, sasagutin mo sa Panginoon, ano man ang kanyang death align o hindi niya nagawa niya hindi tama. Sasagutin mo sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Pastor. So, yung akin po, itutuloy ko po yung pinatalakay ko po dun sa Book of Revelation. At hindi ko ako nag-English dahil hirap po talaga mag-English. At yun na. So, welcome na, Brother Jeffrey. Yes. Okay. Nagagala kami na makilala ka namin, ibig ka namin. At I hope na kita-kita tayo sa susunod ng darahin. Alam ko meron kang purpose na. May purpose na doon sa iyo. At narinig ko, hindi incident yun ay purpose. So, noong nakaraan, tinanakay ko po yung interpreted. Yung book na yan, yan yung scroll. Yan ang Book of Revelation. So, nasa part 3. Yung nakaraan, tinalakay ko yung chapter 4 at nagbigay ako ng paliwanag sa chapter 5, verse 12 na yung lamp ay inabot yung scroll na yan at sabi nga, sa loob ng scroll sa verse 12, kung maalala nyo, no? Para i-recap ko lang kayo, na may nakalagay doon sa loob nun. Yun yung receive power, riches, wisdom, strength, honor, glory. Interpret book part 3. Scroll yun. Sa verse 12, chapter 5, verse 12. Pero tinalakay ko na po yun, hindi ko na siguro balikan. So, continue tayo mga kapatid. So, ngayon, ipagpapatuloy ko yun. Yung sabi ko nga, sa Revelation chapter 4, basahin natin yung verse 1. May Bible kayo, buksan nyo yung ano. Revelation chapter 4, verse 1. Dito, ito yung pinagkukunan ko. No? Si John ay inakyat sa pa-espiritu for the second time. Kasi yung verse ay nandito sa chapter 1, verse 10. Pero sa chapter 4, verse 1, ay inakyat siya muli. At siya ay pinapasok, sabi ko nakaraan, binanggit ko yung door was open. Sabi ko, itong door is not a literal door. It is the mind of God patungkol sa inilatag na book. Yung nilatlag na aklat. So yung book reference to the Old Testament, Ezekiel chapter 2, verse 9 and 10, sulat nyo na. And Daniel chapter 12, verse 4. Pinapangkit yung scroll na yan ni Ezekiel. Sabi niya, yung meron nasa loob, nasa labas na nakasulat. Sa Daniel 12, yung aklat na yun, nakita ni Daniel, pinasara yun. Seal. Singular seal. Okay? So, ngayon, another thing, doon sa nakita ni John, sa loob ng pintuang yan, nasa kalangitan, ay ang chapter 5, verse 1. Ano yung sa chapter 5, verse 1? And I saw in the right hand of him that sat on the throne. Nakita niya isang throne, at doon sa throne na yun, a book written within the backside sealed with 7 seals. So, may kinalaman po sa selyo. Seals. Ang aking babanggitin ngayon. Still. So, part 3, seals.
Okay? So, sabi nung sa chapter 5, verse 1, sa kanang kamay ng nakaupo, nandoon yung aklat. At yung aklat na yun, sabi ni John, walang karapat dapat sa langit, sa lupa, sa impyerno, wala karapat. Pero sabi ng isang matanda, 24, one of the 24 elders, hindi ako nagkamali, ay merong isang karapat dapat yung lion. Bakit hindi sinabing tao? Bakit sinabing lion? Ito ay symbolical meaning. Symbol term yan. Pag sinabing karapat dapat ng isang kondero, pinaliwanag ko na nakaraan, di ba? Ano yung sabihin doon? Ang kondero ay ito. Okay? So, pinaliwanag ko na yan. Yan ang umabot doon sa nakaluklok. So, it is not a literal, it is a symbolical. Yung ginawa ni Kristo, tinanggap niya yung kamatayan, that is speaking of land. Siya ang kordero na pinaslang para sa kasalanan ng lahat. Okay, Jesus is the Lamb who takes away the sins of the world. So, walang ibang taong inaklean ng ganyan, kundi siya lang. I-declare talaga ng Bible niya. Now, punta tayo sa series. Daniel chapter 12, verse 4, yung aklat doon ay pinasara. Sige ko na kanina sa Daniel chapter 12, verse 4. But thou, O Daniel, shut up the verse in the book, even the time of the end, and it shall run to and fro, the knowledge of being king. So, shut up the book. Shut up the book. Yung book ay scroll. Pinasara kay Daniel yun, sabi, hanggang kailan ito mananatiling nakasara? Until, sabi niya, until the last day. Kailan ba yung last day? Kailan na-start yung last day? Start ng last day ay dito po. And then, tumakbo yung panahon. That is 33 AD. Pumasok ang first 100 years up to year 2012. Ngayon. So, this is the 7 church ages. 1, 2, 3, 4, 5. Smyrna, Pergamo, Shakira, Sardis, Church made up in the tribulation period. So we are living here before the tribulation period. Now, sabi nga nun kay Daniel, shut up the book, shut up the scrolls until the last day. So, ibig sabihin, from the time of Daniel until before Jesus Christ, nakasara po yun. So, ito yung Old Testament. Ito yung time ni Daniel. So, yung libro na yan, yung scroll na yan, nakasara from the time of Daniel. So, magbubuksan lang ito. Ngayon, yung isang, sabi nga nun, shut up and see the book. It is a singular seal. Sa time ni Daniel, singular ang ginamit, seal. Doon sa scroll. Pero if you go to Book of Revelation, chapter 5, verse 1, yung book doon is the same book na nakita ni Daniel, the same book na nakita ni Ezekiel, chapter 2, verse 9 and 10. It's the same book. It is the mind of God. It's not a literal book. It is the mind of God regarding ito sa Grace Age Dispensation. This is dispensation. Dispensation po yan ng Gentile under by Grace Age. So, 2,000 years po yan.
mula 33 AD until year 2012, mag-isang libong taon na ata, hindi ako nagkakulit. Malapit na. Sa counting ito. Now, bakit naging yung singular seal ay naging 7 seals? Yung chapter 5 verse 1. Di ba? Sealed with 7 seals. Selyado siya ng 7 tatak. Now let's go to Book of Revelation chapter 6 verse 1. And I saw in the Lamb open one of the seals. And I heard as it were a noise of a thunder, and one of the 4 beasts saying, "Come and see." Okay? So, sa chapter 6 verse 1, at saka onwards verse 3, verse 5, verse 7, yan po yung first 4 seals. Start ng Ephesians. Grabe po ito That is first 4 seals. Dahil may isang oras natin, diretso na lang natin. Pamahin, Brother Jeff, medyo stress ka pa. First 4 seals, white horse. Second, seal, red horse. Third, seal, black horse. And then the fourth seal, Kunin ko na lang ito. pale horse. Ngayon, yun po yung isang selyo, pero hinatakto ito ng naging 7. Ngayon, ano ba yung binanaman ng 4 seals? Itong 1, 2, 3, 4 seals. Yan po ang nilalaman niyan ay kwento ng dispensation of the Gentile under the grace age. At yung mga selyong ito, mga kapatid, na nilalaman, ito po yung paglitaw ng Antikristo. Pagkilos ng Antikristo sa 7 iglesia ng kapanahonan. Pero hindi lamang po ito basta pagkilos ng Espiritu ng Antikristo, kundi ang dirito rin ang pagkilos ng Diyos, counterfeit ng mga horse na yan. Ano yung counterfeit ng horse for horse rider? 4 living, creature. Ano yun? First? Second? Third? Bishop naman. Fourth? Eagle. Okay. Flying eagle. Ang katapat ng white horse? Ulihin natin. Katapat po ng white horse ay lion. Yan po yung 4 piece. Lion. Ang red horse, calf. Black Bishop horse, naman. face of a man. 4th, Flying eagle. 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 So yan yung 4 living creature. 4 na anghel yan, mga kapatid. Ang itinapak doon sa 4 horse rider. Na nilalaman ang 4 Z. Okay? So, nakita nyo, nagtunggali yan. Nagkaroon ng tunggali. Meron din yung isa. So, ang first 4 seals
una hanggang ika-4 ng selyo ay kwento ng 7 iglesia ng kapanahunan. At tumatagos ito hanggang sa panahon ng dulo ng tribulation. Yung first 4 seal. Okay? So, ibig sabihin, the 4 seal, history of the church. 4C is the history of the church. Yan po ang tinatakbo ng first 4 seals. Now, back to Revelation chapter 6. Yung verse 9, yan po yung 5th seal. Saan ang position ng 5th seal dyan? Dun, no? Dun. Mula dito, mula sa Ephesian Church Age, hanggang tribulation period, ang tawag po dyan ay souls under the altar. Sino po itong souls under the altar? Hindi po yan ang Gentiles. Yan po ang mga Jew. Mga Hudyo na pinatay sa loob ng kapanahunan ng 7 iglesia ng kapanahunan ng mga Hintil. They were martyred. Martyred po itong mga Hudyo na yan. Inilagay sila ng Diyos sa ilalim ng altar. Ito po. Nasa ilalim sila. Hanggang kailan ang 15 hanggang dulo ng tribulation. Let's go to read. Let's go to chapter 6 and read verse 9. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So, itong mga souls under the altar was slain because of the word of God. Yun ang testimony nila. Okay? Pero dahil umiiral ang kapanahunan ng hindi pwedeng magsabay ang diling ng Diyos, Hintil at saka sa Hudyo. Tumigil ang diling ng Diyos sa Hudyo noong time na sila ay crucified him. At sigilin mo sa amin ang dulo nito. Ang tao niya. Pinag sila ng Diyos doon. Doon nag-start. Binibigyan pa sila ng grace. Pumasok na ang kapanahunan ng Hintil. Pero, matigas pa rin ang puso ng Israel. So, kinat sila sa dispensasyon ng biyaya. So, nangyari, meron pa rin diling ng Diyos sa mga Hudyo, individual, not as a nation. Kasi ang Diyos pag nagdidig sa Jew as a nation niya, not for individual. Pero, sa time ng dispensation ng Gentiles, ang diling ng Diyos sa Hudyo is individual. So, kaya ang nilagay ng Diyos individual, so sa pinapatay dito ang mga Hudyo. At alam nyo, sa history, 1945, yung time ng Holocaust, di ba? Schindler's List, alam nyo, under Hitler, ang daming Hudyong pinatay. So, sumisigaw sila sa Revelation chapter 6. During Second World War. sa verse 9, nandiyan sila. Verse 10. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood? Hallelujah. Sabi ganon. And on them that dwell on the earth, and white robes were given unto every one of them. Tandaan po ninyo, this is not a Christian. Ang Christian hindi na nanalangin sa Diyos na pangigante, walang ganon. Amen? Pagka tayo nanalangin, Diyos ko, iganti mo ako doon sa tao yun. Ay, delikado. Baka nalang solo ang wala, ang isang tao daw, dismano ng Espiritu Santo, kahit anong ginagawa sa'yo, hindi ka pwedeng mag-curse sa tao. Amen. Amen. Amen? Amen. So, yung nag-curse, nananalangin tayo, Lord, may taong maapi sa aking Panginoon, hindi ko sa ginagawa siya, ganti mo na niya. Saka Panginoon,
sa bahay siya, Panginoon, sana habang naglalakad siya, mahutol siya. Hindi ganon. Yung katangian niya ng source ang hindi ata. Gusto niyo Tagalogin niyo? O, Tagalogin niyo. Basahin niyo Tagalog. Tagalog yan. Oo, yung kaluluwang nasa ilalim sa pana, ibaliktad ang panalangin nila, paghihiganti. Di ba? Pero, tutugunin pa sila nito sa paghihiganti? Tutugunin. Pero, hindi ito brand ng Panginoon. Under by the great age, kaya nasusaw sa under the altar sila. Verse 10. Kaya, nung time na sila nananalangin sa Diyos, nakapangatos, kawawa naman itong mga ito. Bigyan ko na nga lang ng gabi para tumahimik. Ano sabi dyan? Verse 11? Verse 10. Tagalog, pakilakas. Dali, kumakain. O, hindi ko bibilang ang oras pagka matagal kayo bumata. Ganun. Sila yung sumigaw ng tinig na malakas. O, pakinggan ka. Hanggang kailan, O Panginoon, na banal na totoo na hindi mo kakatulad ng mga pinag-iigante ang aming dugo na sa mga nanaan sa ibabaw ng lupa. Verse 11, at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila sinabi ang mga nangagpapahinga pa sa konti ng panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang kapwa na alipin ng kanilang mga kapatid na papatayin pa ng mga gaya nila. Amen. So, meron palang papatayin palang kapatid nila. Ayun, hindi tayo yun. Pero pag tayo na lang, Diyos ko, yan, sa private. Ay, baka kapatid ka. Pero ang Christian na born again, really born with the Spirit of God. Hindi nasasabi ang Christian. Ano sasabihin ng isang born again? Forgiven, for they do not know. Amen. Amen. Yun ang karakter ng isang born again. Kahit tinutusok na ng karayon yung pako, Lord, forgive them. Hanggang kaya mo tisignan, Lord, forgive them. Yung kasi yung katangian ng isang tunay na anak ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos at injectas, binigyan ka ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan mo ay pagpatawad. Not to thirsty. Pero darating ang panahon, ibibigay din sa atin ng Diyos ang pag-iinganti. Pero hindi ngayon. O hindi ngayon. Pagdating ng araw, pagtapos na ang binigay ng Diyos na biyaya at hatol na ibibigay ng Diyos, pagkakaloban tayo. Pero hindi ngayon. Ang kapangyarihan ibigay ng Diyos. Okay, tuloy tayo. So sa fifth seal, souls under the altar. Kaya nga nasa ilalim sila eh. Nasa isang lugar ngayon itong mga to na iniingatan ng Diyos. At sabi, binigyan sila ng Diyos ng damit. At kung sila binigyan ng Diyos ng damit, hindi na sila palitan. Binigyan na sila ng anong ibig sabihin? Assurance ng kanilang salvation. Meron na silang kaligtasan. At kung binigyan na ng Diyos sa kanila, nawala na yung galit nila. Inigsa na ng Diyos yung galit kung sila'y bigyan. Okay? Kaya, doon sa verse 11, sabi nga nun, yung kapatid na papastangin nila, ay yung kapatid nila na papastangin, sa ilalim ng fifth seal, dito po ang fifth seal. Ito, isa ako. Sa gitna ng tribulation period. Ito ang tribulation period, ha? Ito yung gitna, yan ang fifth seal. Okay? Yan ang fifth seal. So, nasa last part ng 3.5, ilan? Years. 42 months. 42 months. So, yung mga Hudyo, dito tayo. Dito matatapos ang kapanahonan ng Winter Rapture to. Ibang panahon po itong 7 years tribulation. Ano mo yung brother? Alam mo after rapture, meron ng dispensation ng 7 years. So, ibig sabihin, time yun ng Jew. Hindi na tayo ng Gentiles yan. So, mag-start ulit ang time clock ng Israel. Ang Jews sa last part ng 3.5 years, dito kakatayin yung mga Hudyo. Nakalagay sa Bible yun. Yung fellow servant din sinasabi dito,
Ang fellow servants ay yung mga, alin? 144,000 Jew. remnant. Martyr. Remnant? Nan. Sila yung remnant Jew. Jewish blood yan. Hindi basta Hudyo-Hudyo yan, ha? Talagang dugo talaga ng Hudyo galing kay Abraham. So sila yung 144,000 na inaabang ng fellow servant. Merong advance na pinatay dito, yun yung dalawang propeta. 2 prophets. Nasa Revelation chapter 11, tayo na lang yun. Naharangan. Yun yung Moses and Elijah. Elijah's spirit. So sila yung unang pinatay, sumunod yung 144,000 na remnant. Okay? Sila yung first fellow servants ng sixth seal. Now, sixth seal. Saan ang sixth seal? Sa labas ng tribulation. Nasa loob ng 30 days. Okay? Pag pinasa nyo ang sixth seal, chapter 6 verse 12, nandiyan po yung, and behold, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. Sa dulo po yun ng tribulation. The sun became black, a sackcloth of hair, and the moon became blood, and the stars of heaven fell. So Armageddon yan. At hindi lang basta Armageddon, sumasabay pa ang nature. So, yun yung sixth seal. Sa dulo ng tribulation. Okay? At ano mangyayari doon? Sabi ko doon, and the heaven as the scrolls when it was rolled together, and every mountain. Ano yun? Nag-scroll yung ulap. Ano yung sabihin nag-scroll ang ulap? Sumabog yung nuclear. Alam nyo ba, pag nuclear sumabog, gumagano yung ulap. Eh, isang nuclear lang yan. Eh, kung sumabog lahat. Now, bibilisan ko lang. Dahil nandiyan yung faith ng Panginoon. So, 7. Ano ang dulo ng 7? 17. Ang 17 ay loob ng church ages hanggang dulo ng tribulation. Wow. Yan ay Revelation chapter 11 verse 15. Ano ba yun? Alin? Revelation chapter 8 verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Bakit nagkaroon ng silence in heaven? Last verse na babasahin ko bago mo ibigay sa anghel. Nagkaroon ng silence in heaven. Bakit? Dahil sa panahon ng buksan ng seventh seal. 7 seal. There was silence in heaven. Bakit? Ang sagot, last verse, 15:8. Yan ang dahilan. Sino nakakita sa inyo sa 15 verse 8? Walang natira miski anghel doon sa langit, kaya silent yan. Isang application, maraming application yan. 15 verse 11. Doon sa ilalagyan ni Kristo lahat ng mga banal at pati mga anghel at heavenly tabernacle. Revelation 15:8. And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power, and no one was able to enter into the temple, till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Ibig sabihin, bakit tumahimik sa kalangitan? Walang natirang anghel doon. Lahat ay pinalabas ng Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at sa mga banal ng lumang tipan at bagong tipan at ng tribulation saints at ng laksa-laksang lahat ng anghel doon sa heavenly tabernacle ay pinalabas ng Diyos. At ano nangyari? Alam niyo ba kung anong klaseng senaryo sa dulo ng selyo yan sa panahon nito ng 30 days? Isipin ninyo ang spiritual kung mababa yan. Bukas yan. At yung mundo natin, habang dumarating si Kristo with all the saints, with glorified body, at lahat ng anghel, lumabas sa spiritual, papasok sa atin, sa dimension natin. Anong klaseng makikita ng tao? That's it. That cannot be explained. Alam niyo yung sabi sa Bible, na makakakita nun, yung may alam sa Biblia, may kilala si Kristo, may alam
sa spiritual thing, may mata yun. At ang sabi, nang nakita nila, kilala pa na nila kung sino yung dumarating. At ang sabi, Pato, tabunan mo kami, hindi namin kayang rakin ang galit ng kundero. So, that's the end. Marami pa yun. Hindi continue. Okay. Continuation. Pagbigyan ng isa tama. Si Pastor Rolando. Okay. Ang kalabang po ng tribulation. Ano tanong mo? Regarding, doon lang ba doon sa panahon lang ba ng tribulation? Ay, Sister Alan. Picture? I-kapit mo nga dito sa bahay. Oo. Alam Ang application ko na sinabi ko kanina, yun ay sa panahon ng tribulation period, sa panahon ng Armageddon. At yun yung kasabay din yung